Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon, sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, "Kawawa kayo, mga taga-Corazin. Kawawa kayo, mga taga-Betsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay mas kahahabagan pa ang mga taga Tiro at taga Sidon kaysa sa inyo. At kayong mga taga Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga Sodoma kaysa sa inyo sa araw ng paghuhukom." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon, kakaiba ang tono ni Jesus. Hindi siya nagpapagaling, hindi siya nagtuturo ng marahan. Sa halip namumuna, nananaway, at nagbababala. Bakit? Dahil may mga lungsod, mga taong nakakita ng kanyang mga himala, nakarinig ng kanyang mga aral, nakasaksi ng kanyang awa, pero hindi nagsisi. Sa aba mo Corazin, sa aba mo Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagsisi ang mga iyon. Ang Ebanghelyo ay isang paalala na ang awa ng Diyos ay totoo. Pero ang pagwawalang bahala ay may kabayaran. Ang biyaya ay libre, pero hindi dapat abusuhin. Ang mga lungsod ng Corazin, Betsaida at Capernaum ay mga lugar na malapit kay Jesus. Diyan siya nagturo, diyan siya gumawa ng mga himala, diyan siya nagpatawad, nagpalaya, nagbigay liwanag. Ngunit anong nangyari? Maraming nakakita, pero kaunti ang tumugon. Maraming nakarinig, pero kaunti ang nagbago. Nakakalungkot pero totoo. Ang pinakamalapit ay minsan siyang pinakamanhid. Tayo rin, mga kapatid. Baka masyado na tayong nasanay sa mga banal na bagay. Nasasanay na sa misa, pero hindi nakikibahagi. Nakakarinig ng salita ng Diyos, pero hindi naman naaantig. Nakakakita ng kabutihan ng Diyos, pero wala namang pasasalamat. Ang tanong, buhay pa ba ang ating pananampalataya? O naging bahagi na lang ito ng ating routine? Ang Ebanghelyo ay babala hindi dahil gusto tayong takutin, kundi dahil ayaw tayong mawalan. Sabi ni Jesus, kung sa Sodoma ginawa ang kababalaghang ginawa sa inyo, nananatili pa sana ito hanggang ngayon. Pinapakita dito na lahat ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Pero ang tanong, tinutugunan ba natin ito o binabaliwala? Sa bawat araw na ginigising ka, sa bawat beses na may nagmamalasakit sa iyo, sa bawat pagkukumpisal mo na tinatanggap ka ulit, hindi ba ito himala ng awa ng Diyos? Ang problema ay hindi kakulangan ng biyaya, kundi kakulangan ng pagtugon. Ang tono ng Ebanghelyo ay parang paninermon. Pero sa totoo, ito'y sigaw ng pusong nasasaktan. Si Jesus ay nasasaktan hindi dahil hindi siya pinaniwalaan,
kundi dahil ayaw magsisi ng mga nakaranas ng kanyang kabutihan. Parang isang magulang na paulit-ulit ng paalala, pero hindi pinapansin. Hindi siya galit dahil sa sama ng loob. Galit siya dahil nagmamahal siya. At ayaw niyang mapahamak ang kanyang anak. Ganito rin ang puso ni Kristo. Ang panawagan ay, "Anak, nakita mo na ang kabutihan ko. Narinig mo na ang salita ko. Bakit hindi ka pa bumabalik sa akin?" Mga kapatid, ang pinakamalalim na tanong para sa atin ay ito. Ano na ang ginagawa ko sa biyayang natatanggap ko? Puno tayo ng grasya. Pero kung hindi ito nagiging pagsisisi, pagbabago, o paglilingkod, baka maging Korazin tayo. Malapit kay Kristo, pero manhid. Huwag nating hintayin na mawala ang biyaya bago natin ito pahalagahan. Ngayon ang araw ng pagtugon. Ngayon ang araw ng pagbabalik loob. Ngayon ang araw ng buhay. Anong mga biyaya ng Diyos ang madalas nating baliwalain? Paano natin maipapakita ngayong linggong ito ang isang konkretong pagsisisi at pagbabagong buhay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, salamat sa iyong tapat na paalala. Alam naming mahal mo kami kaya't hindi mo kami hinahayaan manatiling malamig, manhid at malayo. Patawarin mo kami sa aming mga pagwawalang bahala. Tulungan mo kaming huwag sayangin ang mga biyayang natatanggap. Bagkus gamitin ito para sa pagbabago ng puso. Gawin mo kaming tapat sa pag-ibig, masigasig sa paglilingkod, at handang tumugon sa panawagan mong magbalik loob. Amen. Pagpalain po kaya't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.